So yun nga po mga kalinga, pupunta po kami dun sa bata po na nagtitinda ng mga kakanin. So pupuntahan po namin. So malapit lang po yung bahay nila dito. Ito po yung Santa Cruz po ulit siya. Sa Purok 2 ay Purok 1 mangingisda po. Ayan, so dito po sila nakatira. So ayan nga, mga kalinga, papunta na nga po kami dun sa bahay ni Nana Brenda. Tao po! Tao po! Tao po! So yun nga po mga kalingap na pinuntahan ko na po siya dito. So yan, tumutulong po siya dun sa parang nanay na din po, pero hindi anak po siya ng kapatid ni kuya. Ayan. So nag-iigib po siya, tumutulong po siya mag-igib. Tapos po yung mga baboy is ang alaga lang nila kuya. Sila lang yung nag-aalaga. Ayan. Sila lang po yung nag-aalaga. Ay, hindi po yan sa inyo po yan ah. Pag pinapakal po natin po, niluwan ko sa litso, kinasabaw, mga tersyo. Okay. So yan po, nag-aalaga din po sila ng baboy, pero hindi po sa kanila. So ginagawa ang dyan is maghahati sila ng yung sa baboy, pero hindi hahatiin pa rin yun. Hatiin yun sa baboy, hahatiin pa rin yun, yung kalahati nun kahatiin pa nila. Halimbawa naghalaga ng mga 11,000 is 6,000 din yun sa kanila. Tig 6,000 sila. Kung halimbawa mahalaga ng 8,000, tig 4,000 sila. So ayan ang gawa ng bata. Nagtitinda pa po yan nagtitinda pa po siya ng kakanin sa hapon. Tapos ito po yung stepmom niya. Yung parang mama nandyan, mama ang tawag niya. Ayan. So yan po. Mabuti naman po tumutulong siya sa sa inyo. Yan po yung gawa niya pag sa araw-araw po tumutulong po sa inyo. So yun mga kalingap, ang sipag po ng bata, hindi siya yung hindi siya katulad ng ibang bata, nag-iisip siya na maglaro. Siya po ay tumutulong sa nanay niya tsaka sa tatay niya. So siya yung nag-iigib. Diba? So yung mga ibang bata po iniisip po nila na maglaro eh. Etong bata na to talagang iniisip niya na tumulong eh. Tumulong po sa nag-aalaga sa kanya. Na tinuring niya pong magulang. Ay mamamalengke po muna kayo niyan. Tapos, pag nakapamalengke na kayo, yun ang lulutuin nyo mamaya. So, yun nga po mga kalingap, muna si ate ng pamamalengke niya mamaya para magtitinda po ulit sila ng kakanin. So, siya yung nagluluto, tapos yung bata yung nagtitinda. So, ang sipag ng bata, hindi siya katulad ng ibang bata na nahihiya magtinda. So yan po yung ginagawa ng bata. Sa umaga ganito siya, tulong siya sa mga sa mga tinuturing niya magulang. Then sa tanghali or sa hapon nagtitinda siya ng mga kanin.
So, yan po yung bata, oh. Di ba? Ang sipag niya. So, yan po mga kalinga, puntahan po natin din yung bahay nila mamaya. Pagkatapos po ng ano nila. Kasi pupunta po tayo dun para makita nyo din po yung bahay nila. Kasi kahit na ganyan po sila, hindi po sila yung ano, nagtatrabaho din po sila ng marangal, yung tulong-tulong. Ayan si tatay. Ayan si tatay. So, ayan. Pupunta po doon tayo sa bahay nila. Pupunta lang po tayo doon sa bahay nila. Pupunta na po tayo doon sa bahay nila. Yan yung po yung bahay nila. Nila ate. Ayan. Ay, kanino po to ba? Ayan, anong kwarto ate? Ate Brenda. Okay. So, yun yung po yung bahay nila, Ate Brenda. Yan. So, yun po yung bahay nila, Ate Brenda. Dito po sila natutulog ngayon kasi dahil po sa ano po yung ano nila yung bahay. So, butas na po yung bubong. So, dito na po sila natutulog. Sa maliit na kwarto. So, ano po yung masasabi nyo sa anak nyo? Tagalog po tayo. Ano po masasabi nyo sa anak nyo? Yan, nakaano sa amin, nakakatulong kasi nagtitinda. Pag pag nagtatrabaho ako, siya nagatinda. Ah, Yan. pero maswerte kayo tayo, no? Kasi yung bata na yun, hindi siya yung katulad ng ibang bata na naiisip lang maglaro. Eh siya, tumutulong siya. Tulong siya. Pag siya, pag walang saging, bumili ka pa kasi magtitinda ako. Ay, siya yung sa inyo, na magbili ng saging. So, sipag talaga ng bata na yun. So, araw-araw, may panghulog man lang sa lending kong inutang ang pinatag sa price game. So, Tapos pag may nag-aarkila sa inyo na kayo. pag yung arkilado. Opo. Mambalay ka? Marin, panata paniro. So ano po, Ate Brenda, ang masasabi niyo sa sa bata na 'yan? Kasi nakita ko siya na nagtitinda, so yun. Titinda siya dahil nagtutulong siya sa amin. Sabi niya, pag hanggang walang pasok, natulong daw siya sa amin. Pag may pasok naman, pasok naman siya uli. Ah, okay. Pag Sabado, Linggo, yan, titinda uli siya. Kasi gusto daw niya makatulong sa amin. Yung mga ganyang bata talaga gustong-gusto ko matulungan din. Hindi siya yung nagpupursige siya. Nagpupursige siya Buhay. sa buhay. Yun ang sabi ko naman kasi sa kanya, hanggang maliit ka, kailangan matuto ka kasi Opo. pag halimbawa wala na kami, yun ang may pamamana lang namin sa kanya. Kasi yung wala siyang mama, yung parang pinabayaan na siya ng mama niya at papa niya. Sa amin na lang. Minsan nga sabi ko nga, isuli na lang kita. Huwag naman mama, kawawa naman ako. Diba? Oo nga. Kaya, di ko naman kayang isuli. Ay, napamahal na po sa inyo eh. Oo, kasi nga, sa akin na lumaki. So, yun po talaga yung nung bata, no? So, yan po mga kalingap, po talaga yung bata na nagpupursige po siya. So, mismo na din po yung nanay-nanayan niya yung nagsabi na maswerte yung bata na to. Maswerte siya kasi kahit na hindi niya po tunay na magulang. Pamangkin niya. Pamangkin siya ng asawa ko. So, sila po yung nag-aalaga dun sa bata. Maliit pa lang siya, di ba? Ibinigay na sa akin niya nung nanay niya, 3 years. Magti 3 years old. Binigay sa akin yan kasi
Hindi ko nga alam na binigay sa akin yun dahil kapitbahay niya sinabi na sa amin daw talaga iiwan yung bata kasi kami lang daw ang napupusuan na iiwan na maalagaan yung bata, mapapag-aral. Inalagaan ko naman mabuti kasi yun naman ang wala namang anak yung kami. Kaya inalasikaso namin maayos din. Kaya lang, sabi ko sa kanya, tulong-tulong tayo dahil si Papa may nangyari na yung hindi na siya nakakatrabaho talaga yung mabigat. Ano na lang, yung abal-abal na lang. Opo. So, yun na. Ate, magpapaalam na po muna kami. Sige, thank you po ah. Maraming salamat po.